Sa nagdaang 12 buwan, atin pong nasaksihan ang mga suliranin ng mga mamamayang ng Palestine. Ating balikan ang mga malalaking pangyayari sa Gaza sa taong 2025. Lawrence Torres para sa ating baliktanaw. Sa pagsasara ng taong 2025, tila malabo pa ring maabot ang katapusan ng kalbaryo ng mga Palestinians na nagsimula noon pang 2023 sa kabila kasi ng samot-saring mga pag-uusap at debate ng mga leader sa usaping pangkapayapaan, hindi pa rin natatamasa ang inaasam na pahinga at kaligtasan sa mismong lupa kung saan sila sinilang, lumaki at naninirahan. Nitong 2025 lang, naranasan ng mga Palestinians ang ilan sa mga malalaking pangyayari sa digmaan sa Gaza. Una na rito ang pagka-displace ng 90% ng kanilang populasyon o 1.9 milyon na katao. Marami sa kanila ang paulit-ulit na nawalan ng tirahan, ang ilan pa ay higit 10 beses na lumipat patungo sa patuloy na lumiliit na humanitarian zones na paulit-ulit ding tinatamaan ng mga airstrikes. Kasabay ng malawakang displacement ay halos tuluyan na rin bumagsak ang basic infrastructure ng Gaza. Sa kalagitnaan ng 2025, wala nang nagagamit na ospital sa Northern Gaza. Sa kabuuan, nabawasan ng kalahati ang hospital bed capacity sa buong teritoryo, habang patuloy namang dumarami ang nangangailangan ng medikal na atensyon. Lumala rin ang krisis sa pagkain. Nito ring 2025, opisyal nang dineklara na Integrated Food Security Phase Classification o IPC ang famine sa Gaza. Ito ay indikasyon ng kritikal na kakulangan sa pagkain at ng pagkamatay ng mga tao dahil sa matinding gutom. Daan-daan na rin ang naitalang namatay dahil sa malnutrisyon, karamihan pa ay mga bata at matatanda. Bagamat bahagya ng bumuti ang access sa humanitarian aid, tinatayang 1.6 milyon na katao pa rin ang nasa crisis level ng food insecurity sa pagtatapos ng 2025. Sa gitna naman ng lumalalang krisis, sinabi noong Setyembre ng United Nations sa isang ulat na may reasonable grounds upang masabing nakagawa ng genocidal acts ang Israel sa Gaza. Sa parehong panahon, inuulit din ang pagkamatay ng mga natitirang high-level Hamas leaders, kabilang si Mohammed Sinwar, sa mga targeted assassinations. Habang patuloy ang operasyong militar, patuloy din tumataas ang bilang ng mga nasawi. Pagsapit ng Disyembre, umabot sa mahigit 70,600 ang kumpirmadong namatay mula sa labanan, habang lagpas 171,000 naman ang sugatan. Tinatayan namang nasa mahigit 86% na ng Gaza ang napasailalim ng Israeli-controlled zones. Naging pansamantalang pag-asa naman ng mga mamamayan sa Gaza ang ceasefire deal ni Trump. Noong Oktubre, inanunsyo ni US President Donald Trump ang mas malawak na kasunduan na tinatawag na Trump Peace Plan na layo maglatag ng mas pangmatagalang tigil putukan. Nilatag ni Trump ang 20-point peace plan na kanyang bininda bilang planong tatapos sa kaguluhan sa rehiyon. Dito naging matagumpay ang masinsinang pag-uusap ng mga leader at kinatawan ng mga bansa, maging ang mga negotiator ng Hamas. Matapos ang pirmahan ng kasunduan, ay unti-unti na nakabalik ang ilan sa mga nasakop na teritoryo sa Gaza. Kasunod nito, naibalik din ang mga natitirang Israeli hostages na hawak ng Hamas. Nakauwi rin ang mga presong Palestinians na hawak naman ng Israel. Napuksan rin ang Rafah border upang maibalik ang supply ng humanitarian aids sa mga sibilyang naiipit sa gera. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nailagay sa mas mabuting kalagayan ang usapin tungkol sa teritoryo ng Palestine. Daan-daan pa rin kasi na itatalang violations at karamihan sa mga probisyon ay hindi na umusad sa first phase. Hindi rin ito napigilan ang paglaganap ng karahasan, lalo na sa West Bank kung saan naghahasik ng kaguluhan ang mga Israeli settlers. Ipinakita ng taong 2025 na kahit may mga kasunduan pangkapayapaan at ceasefire, nananatiling marupok anumang usapan sa labanan. Sa halip na ginhawa ay mas lumalim pa ang humanitarian crisis. Mula sa libu-libong nasawi, malawakang taggutom, pagkawasak ng mga ospital, hanggang sa halos kumpletong pagguho ng normal na pamumuhay sa Gaza. At para sa milyong-milyong sibilyan sa Gaza, nananatilang isang mabigat na tanong, hanggang kailan magpapatuloy ang digmaang tila hindi matapos-tapos? Lawrence Torres, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.